Magandang araw sa inyo mga Lods. So ngayon pala is the last day of the year 2024. So I think this is maybe the best year sa buhay ko na dumating. As of now, of course, di ba? And maybe the reason why is bago pumasok yung taon na to, I have an acceptance already doon sa may isang career ko, which is a basketball. So nakilala ako ng karamihan because of what happened to me and my mom na naghiwalay kami, and then after 31 years is nagkita kami. So this year nangyari yun. But to start, bago mangyari yun mga Lods, hindi ko naman alam kung ano yung mangyayari sa taon na to. Lahat naman tayo hindi natin alam. But one thing is for sure, kumbaga matatapos na yung career ko sa basketball. So pumasok yung taon ng 2024 na alam kong last basketball year ko na sa paglalaro in Pro League. Which is, yung last na yun is yung PSL na, Pilipinas Super League. So ano nga ba nangyari? Bakit last na? Unang-una is hindi na kaya ng katawan ko because kahit na at that time is 37 years old pa lang ako, pero dalawa kasi ang trabaho ko And sometimes, dumarating sa point na halos wala akong pahinga and then pumupunta ako ng practice. Because my priority is yung sinumpaan kong tungkulin as a public servant. So kung meron kaming practice, tatamaan siya ng duty ko, duty ako. And then hahabol na lang ako sa practice kung kaya pang abutin. So nangyayari, nako-compensate yung health ng katawan ko. And what happened last year is nagkaroon ako ng ACL, torn ACL. Partial lang naman, so kahit pa paano nalalaro ko pa siya. And that's the reason why nandyan sila Agile. Okay, so thank you sa Agile sa pag-therapy sa akin para makapaglaro pa ako sa last season ng ng professional career ko as a basketball player. So sa dumating na unang mga buwan na yan, in-enjoy ko kung ano yung mga natitirang minuto ng paglalaro ko. Okay, in-enjoy ko yun. And then after that happens, yung nag-retire na nga ako, nag-off ako ng social media except for TikTok. Hindi ko alam kung bakit yung TikTok iniwan ko. So yung social media ko is ginawa ko, tinanggal ko muna para hindi muna ako gano'ng makakita ng mga bagay-bagay na siyang magpapaalala sa akin na, uy, dati naglalaro din ako. Kumbaga talagang gusto ko mapahinga muna. So what happened sa TikTok na yon, paunti-unti, is naisipan ko, teka lang, gusto ko pa rin talaga ang basketball, although hindi na kaya ng katawan ko. So may nakapagsabi sa akin, kung alam mo ang basketball, alam mo yung gagawin, but you don't have the skills and you don't have the athleticism anymore, you can coach. Kumbaga, basketball never ends. So what happened, my advocacy is to teach youngsters how to play the basketball in the right way. Okay? So, kumbaga, not just all skills, not just all mga circus. Kumbaga, gusto natin talaga yung mentality, yung basketball IQ is matutunan ng mga kabataan para tumaas yung level ng pagbabasketball dito sa Pilipinas. So yun muna, turo-turo muna tayo kung ano ba nangyayari sa basketball, di ba? Actually, sinimulan ko siya ng konting-konti, okay, yung TikTok ko, nung last year pa, pero yung talagang yung advocacy na magturo is this year talaga. So what happened, unti-unti meron din nagsabi sa akin about affiliates. So sinubukan ko yung last year, pero ngayon talaga tinuruan ako paano mag-affiliates. So ang nangyari sa affiliates is yung mag-endorse ka or mag-promote ka ng mga products, and then pa nagkaroon ng benta, there's some percentage na mapupunta sa'yo, which is a win-win situation, di ba? So, isa sa blessings na nangyari is, yun na nga, acceptance. So, hindi na ganun kasakit sa akin yung and then nagkaroon ako ng outlet dito sa TikTok na magturo. And then, dahil sa good intention, nagkaroon ng good na balik, which is yung affiliate. Yung affiliate ko is biglang lumakas nang hindi ko akalain. And then one day lumakas na lang siya dahil siguro nakita ng mga tao na authentic yung pagre-review ko ng mga sapatos. Dahil lang ginagawa ko yung mga murang sapatos na original para makabili yung mga kagaya kong mga dating walang ganong pambili. Kasi noong mga panahon namin dati wala talagang pambili at ilang brands lang yung sikat Kumbaga ilang brands lang yung reliable na panlaro. Kasi yung panlaro talaga hindi pwede yan na kung saan-saan lang. Baka mamaya hindi safe sa paan natin. So, napakamahal na mga sapatos sa atin. Buti na lang ngayon marami mga Chinese brand na talagang okay siya, mura siya, and talagang, kumbaga, reliable din. So, ganun yung nangyari. Maraming naging benta. Because of that, nakilala ako kahit paano sa TikTok. Dahil sa pagtuturo ng basketball and also sa pag-affiliate. And dahil doon na nabayaran ko yung tuition fee ng anak ko. Kumbaga fully paid na yung isang taon niya. Okay? Kumbaga napakagandang blessings. And then tuloy-tuloy hanggang sa nakamit ako ng NBA player. Dahil nagustuhan ni Rigorer yung mga pagpapromote ko ng product nila, pinapunta nila si Austin Reeves dito. Isa ako sa mga napiling i-meet and greet si Austin Reeves. So syempre, sa mga magaganda nangyayari sa buhay ko, sinasama ko yung misis ko. Bakit? Kasi
Siya ang nasa bahay na nag-aalaga ng anak namin. Kaya hindi ako nag-iisip ano ba nangyayari sa mga anak ko sa bahay. Kasi alam ko meron akong misis na maaasahan. So, nung nagkaroon ng magandang moment sa buhay natin, sinama natin siya. So, NBA player, si Austin Reeves, isipin mo yun, di ba? NBA player yun, kumbaga top yun. Kumbaga kung ikaw ay baller ka or fan ka ng basketball, pag sinabing NBA, yun ang pinakamataas. Tapos tuloy-tuloy yung mga blessings, mga loads, hanggang sa marami pa mga gamit na dumating sa akin, na naambunan, pati yung mga kaibigan ko, mga mahal ko sa buhay, at yung mga taong sa tingin ko na ngailangan, is pinapasa natin sa kanila. Hindi natin kinikip lahat. Alam ng mga ibang tao yan, hindi ako mahilig mag-post pag nagbibigay ako. Mas gusto ko, nagbibigay na lang ako. Kaya nga yung iba nagtatanong sa akin, meron ka pa bang extra sapatos? Sabi ko, tingnan natin. Sabi nila, ang dami mo sapatos ah. Actually, ko pinapamigay ko kagad pag alam kong hindi ko na siya magagamit. Kasi, para fresh na fresh pa yung item, di ba? May makakagamit na, di ba? Hindi masasayang. So, ganun ang nangyayari. Because of that, siguro more blessings to come. Tapos, pati si Word Balance. Salamat, Word Balance. Word Balance is a Filipino brand na talagang maaasahan, reliable. Kumbaga, kung gusto nyong may advocacy kayo na mahalin ng sariling atin, yan, Word Balance. So, nagkaroon ako sapatos ni Scottie Thompson. Actually, nandun siya. Yun, nandito yan, nandito sa may taas dito. Tapos may pirma yan. Pinapirma ko kay Scottie Thompson dahil sa kaibigan natin na si Raymond Aguilar. The Lucky Charm of Ginebra, kaibigan natin yun. Tapos, binigyan din ako ng practice jersey na pinirmahan din ni Scottie Thompson. So, alam nyo, napakaganda na nangyayari sa taon na to, tuloy-tuloy yung blessings. And sobrang pasalamat ko, appreciative ako. Hindi ko akalain na meron pala naghihintay na sobrang gandang blessings. Actually, hindi lang sobrang ganda eh. The best blessing na mabibigay sa akin. At yung taon na yun, yung pangyayari na yun is ito. Yan. So, nangyari is dahil sa anak ko. Yung anak ko kasi mahilig mag-drawing yun. And then, pag nag-drawing siya, talagang binibigyan namin ng mga papel, yung mga scratch paper namin sa may opisina, dinadala ko para magamit niya. So, yung pag-drawing ng anak ko na yun, ginagawa niya, binibigay niya doon sa may bisita namin na nag-i-install ng tubig. Si Sir Steve, okay? So, nung inaabot kay Sir Steve, sabi niya mukha daw Koreano, di ba? Alam niyo naman yung kwento na yun eh. And yun yung dahilan kung bakit nakilala ko yung Mother's Spring Day doon sa Korea. Nung una, sabi ko, mahanap ba nila yan? Ako, sinubukan ko ng hanapin, sabi ko. Pero sabi ko, Korean sila. Baka mas kaya nilang hanapin. And then, tumatagal. So, hinahayaan ko lang. Hindi naman ako nakawala ng pag-asa sa kanila. Pero sige, kung kaya nyo, di ba? So, once in a while, nagme-message sa akin si Sir Steve. Ako naman, nagre-reply naman ako. And then, one day, dumating na nga yung time, yung October. Nagsabi sila sa akin na pupunta sila rito, interviewin ako. Ha? Bakit? Kasi may lead daw. Lead. Pero ang totoo pala is nahanap na pala nila yung nanay ko, di ba? So, pumunta sila dito. Sinabihan kami na ganito, ganyan, nag-interview, ganyan. Tinulungan ko rin sila actually kung paano makapunta sa lugar-lugar. Kasi one day lang, kailangan interview nila lahat eh. Siyempre, mas kabisado ko yung lugar dito. Yan. So, kinagabihan, sinabi nila sa akin na nahanap na nila yung nanay ko. And that is the best news na natanggap ko this year. Okay, na nakita na nila yung nanay ko. And kahit yung misis ko, feeling ko yun din yung best na nangyari sa amin. Kasi kung ano yung nangyari sa akin, yun din ang nangyari sa misis ko. Kasi iisa lang kami, di ba? Misis ko yun eh. So, actually, isa to sa mga gusto kong malaman ng mga tao na hindi comparable ang pagmamahal sa magulang sa asawa. Di ba, minsan, sinong pipiliin mo? Sabihin mo, yung magulang mo, di mo mapipili, yung asawa mo, mapipili mo. No, it's not like that, di ba? Magkaiba sila ng level ng pagmamahal. And never silang comparable. Kung ano yung decision mo, yun na rin ang decision ng misis mo. Usually ganun. Kasi nga, iisa na nga kayo, pinag-iisa kayo. Diba? Eh, turo naman saan yan. Kumbaga, turo naman sa banal na akalat yan. So, isa-isa pinakamasayang nangyari sa buhay namin. And para kami nanalo ng trip to Korea. Kasi libre talaga lahat. Grabe yung blessings, diba? Pasyal, kain, bigay pa sila ng credit card. O, ito yung credit card, gamitin mo yan kung saan mo kailangan. Pero syempre, again, hindi tayo abusado, diba? Hindi natin ginamit yung sa mali. Kumain kami sa mga ordinaryong kainan. Sabi nila, kahit sa masarap na kainan, bumili ka ng kailangan mong gamit, ganyan. Kung kailangan mo sapatos, kailangan mo damit. Hindi, may dala kami. Diba? Kasi ang pinunta naman namin doon is hindi para lang magpasyal, hindi para lang magluho, kundi para makita ulit yung nanay ko na, which is hindi ko nakita for 31 years. And dumating na nga yung araw na yun na pinakahina na antay ko. Nagkita kami. Grabe yun. Walang tatalo doon. Ang dami nangyaring maganda this year. Pero walang tatalo
yung moment na yun na nakikita ng misis ko, ng anak ko, yung lola nila, na hindi nila alam kung yung ba talaga yung lola nila. Ganun nakikita nila yung tatay nila doon sa malayo na tumatakbo. Tapos nagbi-meet. And then after namin mag-meet, after namin iparamdam sa isa't isa kung gaano namin kamis at kamahal yung isa't isa, bumaba yung pamilya ko, and then, ma, this is my family, di ba? That's the best feeling, that's the best thing na nangyari sa taon na to, 2024. And I am very thankful sa mga taong nakapaligid. Lahat talaga is in a perfect timing. Marami nagtatanong, bakit di ka hinanap? Bakit ganito, ganyan, ganyan? They don't know, di ba? Kaya nga sila nagtatanong. Pero yung iba nagtatanong just to parang bash ba or kung ano man, di ba? They are parang ano sila, parang diskumpiyado ba sila na, uy, madali na maghanap ngayon. Hindi. And that's the thing kung bakit sobrang ganda nung pangyayari na yun. Ang hiling ko lang naman is makita ko ulit yung nanay ko. Hindi ko naman nakalain na cinematic yung mangyayari sa akin, di ba? Na hindi ko naman nakalain na ganun, di ba? Pero yung pinakamagandang quote na nabuo namin ni Miss Tony Gonzaga, na never question kung ano yung plan niya. Kasi laging mas maganda yun. Sabi niya nga, di ba? Kasi minsan hindi natin nababanggit kasi we are trying to be sensitive sa paniniwala ng iba. Si Miss Tony Gonzaga na yung nagsabi na ni God, di ba? Sabi ko, yes. Sabi niya, minsan di ba matagal? Pero sabi ko, but it's always worth it. And sobrang worth it nun, sobrang perfect nung timing na nangyari na yun. And dahil doon, maraming nanganak na ibang pangyayari. Marami akong nakilalang tao, yung mga sikat na taong kilala mo, magugulat ka na kilala ka din nila. Lalo yung nag-meet kami nila, Kat din, di ba? Katniel and Alden, yung itsura ni Katniel noon na, uy, tapos si Alden, oo, napanood kita, ganyan. Kasi Donnie, napakabait din ni Donnie. At least Donnie, parang basketball player din yata yun eh. So malayo pa lang, Kuya Julius, alam niya yung pangalan ko, nagugulat ako, alam mo yun, siyempre makasikat yung mga yan eh, di ba? Kuya Julius, napanood po kita, ganito, ganyan. Ako naman nahihiya ako, di ba? Kahit na kuya ako sa kanya, sabi ko, uy, salamat. Tapos yung host nila, sorry, nakakalimutan ko yung mga pangalan, pero kumbaga lahat. Pero the best thing na nangyari pa actually, KMJS and Tony Gonzaga, Tony Talks. I think Tony Talks is one of the best or maybe the best doon sa ganung klaseng setup ng interview sa internet. And sila yung nag-invite sa akin. Sobrang gustong gusto ko dahil sobrang gusto ng misis ko sa kanya. Sa kanila, actually. Tapos, KMJS is the best for me, sa ganyang klase mga case study, ganyan. And para puntahan ni Madam Jessica Soho yung bahay namin. Di ba? And humiling ako sa kanya ng pang-sapatos. Pambili ng mga sapatos. Hindi sa akin, sa mga followers ko. Kasi may dare na nangyari kasi. Actually, may story yan eh. Sabi niya, hindi natin, tatagal pa yan pag pina-approve pa natin sa GMA. Ako mismo sa pera ko. Ginikas ni Madam Jessica, grabe. Pero, yun, yung mga nabigyan ko ng sapatos na yun, is pinost ko. Kasi meron doon kailangan na i-audit eh. Dahil may binigay na pera sa atin eh. Ayaw natin masabihan, oy, nasan yung pera? Yeah. So, yun, yung pinost ko yun. Pero yung mga ibang pinapamigay yung sapatos, again, hindi ko lahat pinopost. Okay? So, yan, pinost ko yun. Pagkatapos, yung kay Tony Gonzaga, di ba? Actually, ang nangyari doon, mga lods, naunang nag-interview si Madam Tony. Pagkatapos, si Madam Jessica, yata ang unang nag-contact naman. So, nag-unahan sila actually. Pero naisip ko, pwedeng sabay sila eh. Kasi, ang Jessica So, iba ang atake. Tony Gonzaga, Tony Talks, iba ang atake. Interview sila eh. Yung isa kasi case study. Tapos, sinabi ko kay Tony Gonzaga, sa Tony Talks, sa staff nila, sila Madam Jessica, ipapalabas ng gantong araw. Kasi ayaw nilang maunahan. Sila Tony Talks naman, talaga ba? Ganto, ganyan. Sige, papalabas namin yung sa'yo, ganto. So, what happened? One Sunday, sakto, meron kaming parang pinuntahan na event nun eh. Trick or treat yata ng anak ko sa isang village sa kaklase niya. So, tanghali, Sunday, Tony Talks pinalabas yun. Interview. Ang ganda, di ba? Kwentuhan, ganyan. Tapos ako nagkukwento kung ano yung mga nangyari, di ba? Ang galing ni Madam Tony magpalabas ng kwento rin eh. Talagang veteran siya. And then, kinagabihan, KMJS. Parang marathon yung isang araw na yun eh. Di ba? So, si KMJS naman, parang pinicture out niya kung ano yung nangyayari, ganyan. Kumbaga, may pinuntahan kami mga lugar.
Ganun yung ginawa ni Madam Jessica. So, ang ganda nung araw na yun, kaya talagang sobrang perfect ng timing. So, trending na siya actually. Kaya nga ako kinontak ni Tony Talks and ni Madam KMJS. Pero bago kasi mangyari, may podcast pa na which is yun yung parang nagbigay ng ng panimula. Parang spark plug lang lalo. Although, nag-trending na sa internet yan. Pero dito sa Pilipinas, ang nagpa-spark plug niyan sila, Life Over Whiskey. Yan, Life Over Whiskey. So, shoutout sa inyo mga lods. Yan, shoutout sa inyo. Yan, yung dalawang tropa natin doon. So, may whiskey sila. Ako, tubig lang. Kasi hindi talaga ako uminom. Alam yan ng mga kakilala ko. So, nagto-toast kami. Ako, tubig lang. So, sila ang nagpasimula. Tapos, may mga shorts na kumakalat about doon. And then, eto yung Tony Talks pa. Eto ngayon yung KMJS pa. Boom, boom. So, nagkaroon ng ASAP, ganyan. Nakilala ko sila, na-meet ko sila. Hindi pala nakilala, na-meet lang. Sila Sir Gary, which is sobrang fun ang misis ko. So, nagpa-picture ako. Doon nalaman nila nandun si Catherine Bernardo. Kailangan magpa-picture ka dyan. Sabi ko, mahirap yun. Catherine Bernardo yan. Isa sa pinakasikat yan, sabi ko. Kumbaga, sa ngayon, siya ang reyna. Pero, dahil sa pagpupumilit ng misis ko, alam nyo, sumunod din talaga kayo sa misis nyo eh. Sumunod ako sa misis ko. Kinausap ko yung nag-handle sa akin doon na, pwede ba ako magpa-picture kay ganito? Sabi niya, sige, gawan po natin ng paraan. Pinakilala ako, nakapagpa-picture ako. Nakamayan ko pa si Catherine Bernardo and siyempre si Alden. Si Alden, medyo ilang beses ko na na-meet yun. Mga pangalawa, pangatlo na yun. Pero si Catherine Bernardo, first time in my life. Akalain mo yun dahil sa pagsunod ko sa misis ko, ang ganda nun nangyari. Di ba? Tapos yung mga ibang mga staff pa ron, so fan ako ni ni Ma'am Yeng Constantino. Kaso nga lang hindi ako nagkaroon ng chance na maging dalawa lang kami at picturean eh. Na-picturean kami as a group. Okay. So nagdadala sa akin naman doon sa mga kwentuhan doon si Robby Domingo. Napakabait din sa akin ni Robby Domingo. Actually fan naman ng ang hipag ko doon. Tapos si Ma'am Dimples Romana sa TV5. Nakakatawa. Hindi naman mahilig sumama ang misis ko. Sumama lang siya kay Tony Gonzaga kasi gustong-gusto niya doon. And sumama siya kay Ma'am Dimples. Yan, sumama siya. So, binilin nila yung anak ko kasi may pasok anak ko noon. Binilin nila doon sa may pinsan niya. Although, sobrang reliable naman lahat ng tao sa amin. Yun na, ngayon lang to, ganyan na, anak ha. May pupunta kami na ng tatay mo, ganyan. Yun, naglaro sila kay Ma'am Dimples Romana. Nagpa-picture sila. And, grabe si Ma'am Dimples din, on the set, nung pinapalabas, naiyak siya ulit. So mga lods, basically ang pinaka-highlights talaga ng taon na to is yung pagkikita namin ng nanay ko. Well, para sa lahat, sa akin din naman, dun sa bridge, yung nagyakapan kami is the best thing na nangyari. Pero one of the best thing na nangyari talaga is yung kaming dalawa na lang, walang camera, wala lahat, walang recordings. Kahit ako, hindi na ako nag-record dun. Dun sa bahay niya, nung pagbaba namin, nung sinabi niya sa akin na kahit na alam kong sobrang mahal nung Korean meat na yun, yung beef na yun, kulang pa yun sa lahat ng pagkukulang ko sa'yo na pumalan siya. Hindi ako nagsalita. Kasi alam ko pa nagsalita ako, maiiyak lang ako eh. So, pagbaba namin, nakita niyo naman yung bahay namin, ng bahay ng nanay ko, di ba? Doon sa, kung napanood niyo yung palabas talaga. Pagbaba niya, medyo madilim, yung ilaw medyo mahina. Tumakbo ko sa likod niya, niyakap ko siya. Yun yung pinaka-meaningful na, isa sa pinaka-meaningful na yakap. Kasi walang kahit sinong tao doon. Kami lang. Kaming dalawa lang actually. And napunta ako doon sa may bahay kung saan siya tumitira, di ba? So yun. And I'm very thankful. Siyempre, kay God, kay Lord na sakto yung timing ng ginawa niya sa lahat. Again, kung ano yung sinabi ko doon kay Madam Tony na never question kung ano yung plano niya sa'yo. Diba? Huwag mo siyang questionin. Siguro magtanong, din parehas ba yun? Pero ibig sabihin ng questionin, huwag mo nang huwag ka na magkaroon ng alinlangan. Dahil sigurado kung ano yung plano niya, yun yung best. So, makikita mo naman nasa harapan mo. Pero syempre, may temptation sa iba. Dahil may kalaban ng kabutihan, diba? Yung kasamaan. So, titingnan mo. Always go dun sa may tama. Meron ka namang free will Ngayon, every time na pinupuntahan mo yung tama, good things will happen din. Diba? So mga lods, Happy New Year sa inyo. This is maybe the summary of kung ano yung nangyari sa akin. But again, lahat ng pangyayari na yan, hindi yan mangyayari kung wala akong supportive wife. Lagi yan, yung supportive wife.
lahat ng ginagawa ko sa labas, kaya ako nagagawa yun ng walang alinlangan. Dahil sa bahay, alam ko, safe yung mga mahal ko sa buhay. At yung mahal kong asawa ang siyang nag-aalaga ng mga chikiting na inaano namin, na nire-raise namin. So sana nag-enjoy kayo sa konting kwentuhan na to. Actually, ito yung pinakamahabang video ko yata dito sa YouTube. So I hope maging mas maganda din yung taon nyo next year, and ako yun din. Dahil makikita kami ng nanay ko, and pakikita ko rin naman sa inyo yung mga pangyayari. Okay? So ilang mga lods. Thank you and God bless sa inyo lahat.